Ang anino sa daang matubig. Gabi na at nagmamadali si June pauwi mula sa sakahan. Kakaunti lang ang ilaw sa daan at puro putikan at damuhan ang paligid. Habang naglalakad siya, napansin niyang parang paulit-ulit lang ang daan. Pare-pareho ang mga puno at bato. Bakit parang hindi ako nakakaalis dito? Bulong niya sa sarili. Sa biglang hampas ng hangin, may naamoy siyang kakaibang amoy. Amoy pawis ng hayop at tuyong lupa. Paglingon niya, may nakatayo sa may dulo ng daan, isang dambuhalang nilalang na may katawan ng tao at ulo ng kabayo, nakangisi at nag-aalab ang mga mata. Tsis, hindi ka na makakauwi, mahinang bulong ng nilalang na parang hangin ang tunog. Nangilabot si June. Naalala niya ang payo ng lolo niya. Kung maligaw ka sa daan at sa tingin mo ay nilalaro ka ng tikbalang, baligtarin mo ang damit mo at magdasal. Agad niyang binuksan ang kanyang polo, pinaligtad at muling isinuot. Habang nagsisimula siyang magdasal, naramdaman niyang humihina ang hangin at unti-unting naglalaho ang anino sa malayo. Nang matapos siya, napansin niyang nasa may tulay na siya ng baryo, malapit na sa bahay. Wala na ang mga puno at putikan na paulit-ulit niyang nakikita. Simula noon, hindi na siya naglakad mag-isa sa daang iyon sa gabi. Sabi ng mga matatanda, nakatira raw doon ang tikbalang at nililito nito ang mga naglalakad para hindi na makauwi. Aral ng kwento. Maging maingat at mapagmatyag kapag naglalakad sa liblib o di pamilyar na lugar. Hindi lahat ng nakikita o naririnig ay totoo. Minsan, nilalaro tayo ng ating takot at ng mga nilalang na hindi natin nakikita.